tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Okay na ang luto mo ngayon, Marby, ah. Hindi na tulad ng dati na hindi maintindihan ang lasa. Paano naman kasing magkakaroon ng lasa ang luto ni Marby? Hindi talaga siya nagluluto. Ate? O hindi ba? Wala ka naman talagang trabaho noon eh. Ako lagi ang pinagluluto ni tatay. Ako ang naglalaba, naglilinis, samantalang ikaw walang ginagawa. Maglaro lang ang alam mo. Kasi nga, bata pa noon si Marby. Anong alam nito? Bata? Bakit? Hindi pa rin ba ako bata noon? Pero pinagluluto ako ni Itay? Nagkataon lang na ikaw ang pinagluluto ni tatay dahil busy si tatay sa hanap buhay niya. Bakit? Kung hindi ba nagtrabaho nun si tatay, may kakainin kayo? Ang ibig kong sabihin, dapat inutusan din niya si Marby na magluto at maglinis. Bata pa nga noon si Marby. Hayan! Yang ginagawa ninyo ngayon, ganyan-ganyan ang ginawa ni tatay sa akin noon. Lagi na lamang pinagtatanggol ang Marby na to. Okay. Pwede ba? Tapusin muna natin ang pagkain natin at saka tayo mag-usap ng masinsinan mamaya, Nes. Bakit pa mamaya? Pwede naman ngayon. Ate, hanggang kailan ka magiging bitter? Hanggang kailan mo pa iiralin yung pagsiselos mo nang walang basihan? Siya nga naman, Nes. Huwag mong sabihin, ikaw lagi ang inuutusan ni tatay. Dahil kami rin ni Ate Paula ay inuutusan ni tatay noon na maglaba tuwing naruroon kami sa bahay. Nagkataon lang na nanirahan kami dito. Kaya kayo ang naiwan doon sa bahay. Pero inuutusan din kami na tatay. Maniwala ka. Ma! Huwag na kasi ninyong pag-isayan pa ng panahon ng taong walang kwenta. Anak! Kung ako sa inyo, huwag na ninyong pag-agsayan parang panahon si Antines. Kasi sinusutin lamang niya kayo. Anong sinabi mo? Mag-aasawa ka na? Oo, ma. Buntis na si Mimi. Huwag po kayo mag-alala. Hindi pa kami magpapakasal. Malayo pa yon. Ang ibig mong sabihin magli-live-in muna kayo. Opo. At saan kayo titira? O saan? Pati dito. Alam nga namang uuwi pa kami sa kanila. Naririto sa atin ang trabaho naming pareho. At isa pa, malayo yung bayan nila. Mahihirapan kaming mag-commute lagi. Sige. Papayag din ako. Kaya lang, mga magulang ng nobya mo, papayag din kaya na magli-live-in muna kayo? Oo naman. Sige. Basta ba mapagkasya ng nobya mo ang buhay natin? Teka, mabait ba yung nobya mo? Mabait si Mimi. Wala akong problema sa kanya. Hindi bale. Doon muna ako tutuloy sa Auntie Marby mo. Kayo muna ng Antines mo ang maiwan dito sa bahay. Opo, ma. Walang problema. Ate, ito ang pera mo. Eto lang? 500 lang? Ate, ano ka ba? Matuto ka namang ma-appreciate mo ang mabuting natatanggap mo. At huwag ka na magreklamo. Papaano? Magbibigay ka rin lang ng pera, 500 lang. Magpasalamat ka at binibigyan pa kita ng pera. Hindi ko pinupulot ang pera. Pinaghihirapan ko.
Kaya sana, matutunan mo namang magpasalamat sa halip na magreklamo ka. Siya nga pala. Kumusta yung kalibin mo na si Cardo? Mabait ba? Madamot. Ayan ka na naman eh. Madalas kong narinig sa'yo ang tungkol sa akin, lahat ng mga tao ay pinagsasabihan mo, reklamo ka ng reklamo. Sana, wag ka naman ganyan ate. Sana, ang makita mo sana yung mabuting tao at hindi ang pangit. Talaga namang maramot eh. Biruin mo ha, wala nang ang pagkain, hahanapin pa. Ano? Oo, syempre, nasa lamesa. O di kinain ko. Hihanap ba naman kay Cardo? At ito namang si Cardo, hinanap sa akin. Nahihiya tuloy ako nang sinabi kong kinain ko. Oo, ngayon ate, may ibang tao na dito sa bahay. Hindi ka ba bumabata? Baguhin mo na yung dapat mong baguhin. Dahil hindi lahat ng panahon, lagi mo kami nakakasama ni Ate Adoring. Darating ang katulad nitong araw na ibang tao na ang makakasama mo. Ang ibig mong sabihin, ako pa ang makikisama sa babaeng yon. Hindi pa naman sila kasal ni Ricardo ah. Ate, ang boses mo, baka marinig ka. Ako pa ang mag-a-adjust. Ako ang taga rito at sampid lamang ang babaeng yon. Subukan niya at makikita niya ang hinahanap niya. Antenes, namalengke ako. Inilagay ko sa ref ang isda at ang gulay naman nariyan sa lababo. Lutuin na ninyo para sa tanghalian natin. Bigyan mo muna ako ng pera bago ko lutuin yan. Ante naman, Kung hindi mo ako bibigyan, hindi ko yan lulutuin. inaabutan ko naman kayo. Inaabutan mo ako ng 500 lang sa loob ng isang buwan? Nakakita ka ba ng sahod na 500 sa loob ng isang buwan? Ako ang nagluluto ng pagkain, tapos 500 lang ang iaabot mo sa akin? Maswerte ka! O ate, napatawag ka. Ano ba itong sinabi sa akin ni Cardo? Humihingi ka raw ng sweldo sa ginagawa mong pagluluto? Ay syempre naman ate, magtatrabaho ba ako para sa wala? Bakit? Sino ba si Cardo? Anak ko siya. Pamangkin mo. Hindi siya ibang tao. Bakit mo pa siya hanapan ng sahod mo? Sinabi ko lang naman yon para sana kahit pampalubag loob lang, mabigyan niya ako. Hindi naman kalakihan ang sahod ni Cardo eh. Ituring mong tulong mo ang ginagawa mo sa anak ko. Tutal, kumakain ka naman dyan. Libre lahat. Ano pang hanapin mo? Paano naman ang ibang gastusin ko? Ano pang gastusin mo ang sinasabi mo? Wala ka ng ibang inaalala pa. Samantalang si Cardo pinag-iipunan niya ang panganganak ng asawa niya. Ilaw pa, tubig, pagkain. Siya lahat. Ano ba naman yung kunting tulong na maibibigay mo sa kanya? Susumbat mo pa? Ate, 1,000 lang sanang ibigay sa akin. Okay na yun. Nes, alalahanin mo, wala kang anak, wala ka ring trabaho. Magpasalamat ka na lang at may anak ako na nagpapakain sa'yo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisip.
kumpleto tayo ngayon. Sayang, no? Wala si Ate Paula. Siya lang ang kulang. Oh, sweldo ko kahapon. O, Nes, ito ang pera mo. Eh ako, wala ba kayong ibibigay sa akin? Wag na, may trabaho ka naman eh. Ibibigay ko na lang kay Nes ang dapat na ibigay ko sa'yo. Oh, mukhang nagkakasayahan yata kayong tatlo ah. Reunion namin, ante. Sayang nga at wala si Ate Paula eh. Kumpleto sana kaming 4 ngayon. Oo nga eh. Ang ganda ng ngiti ni Ines. Paanong hindi gaganda ang ngiti niya ni binigyan ko siya ng pera? Oh, kita mo, Nes. Yan ba ang sinasabi mo na maramot ang ate mo? Ah, siya nga pala. Yan na pala nakatira ang nobya ni Cardo, Aduring. Oo nga po eh. Buntis na kasi. Alam ninyo, sa tingin ko sa babaeng yun hindi maganda ang pag-uugali niya. Bakit naman ninyo nasabi yan, ante? Papaano? Hindi nakikihalubilo sa inyo. Tama ang sinabi ni Auntie. Hindi nga siya nakikipag-usap sa akin At naghahanap pa ng pagkain. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Nes? Oo, kaya nga kahit may gusto akong kainin, pinipigilan ko ang sarili ko dahil natitiyak ko hahanapin niya sa akin. Antines, mag-usap nga tayo. Ano yun? Bakit ninyo sinisiraan si Mimi kay Mama? Ha? Hindi naman Huwag na nga kayo magkaila. Dahil sinabihan ako ni Mama na sinabi raw ninyo na naghahanap ng pagkain si Mimi. O totoo naman naghahanap ng pagkain si Mimi. Bakit niya kasi ninyo kakainin ang pagkain hindi naman ninyo pagkain? Bumili kayo ng pagkain ninyo kung nagugutom kayo. At huwag ninyong kainin ang pagkain ng ibang tao. Ano? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Marby, may pera ka ba dyan? Meron, pero allowance ko lang at pamasahe ko papuntang trabaho. Kahit 20 pesos lang sana. Wala pa kaming sahod eh. Bakit? Nagugutom ako Nagugutom ka? Ang dami-daming pagkain. Nakita ko nga sa kaldero. Ang daming kanin. Ito may natak pang ulam. At ito ang kainin nyo. Huwag ninyong sabihin sa akin na namimili ka na naman ng pagkain. Ito ang daming pagkain. Maraming ang pagkain, pero hindi ko naman pwedeng kainin. Anong hindi pwedeng kainin? Ate Nes, huwag nga sanang mamili pa ng pagkain. Kung anong meron dyan sa mesa, yun ang kainin mo. Lalo na't wala naman kang trabaho. Kaya nga ako humihingi sa'yo ng pera. Pamasahe ko sana. Para maghanap ng trabaho uli. Oo, para naman kahit papano'y magkapera ko. May pambili ako ng bigas. Bakit ka pa bibili ng bigas? Maraming bigas dito Hayun kukunti pa lang ang nababawas sa isang sakong bigas na yan. Hiwalay na kasi ang kaldero ko sa kaldero ni Nang Caldo. Ano? Humiwalay ka ng kaldero? Bakit? Nasa iisang bahay kayo. Humiwalay ka ng kaldero? Saan ka kukuha ng pambili ng bigas, ng gas, ng tubig, ng kuryente? Bumili lamang ako ng bigas, pero ang tubig, kuryente at gas, syempre, sa kanila pa rin. Ano ka ba naman, ate? Ang lakas ng loob mong humiwalay ng kaldero. Wala ka namang pera. At isa pa, nasa iisang bahay kayo.
Anong klaseng buhay yan? Naghahanap nga ng pagkain niyang nobya ni Cardo. Isa pa, iniabot sila hanggang 9:00 ng gabi kung kumain. Papaano naman ako kung hihintayin ko silang kakain? Madalas nga hindi ako nakakakain sa hapunan eh. Papaano naman kasi? Hindi sila kaagad dumarating. Kaya humiwalay ako ng kaldero para kung nagutom ako, makakakain na ako. Kaso nga, wala kang sariling pera. Bakit ka hihiwalay pa ng kaldero? Para hindi na ako maghugas ng pinggan. Ano? Alam mo, kapag nakikikain ako sa kanila, ibinubunto nila ang plato sa lababo. Ang gusto nila siguro, ako pang maghugas ng pinagkainan nila. Ate naman, sila ang may pera. Wala kang pera. Matuto ka naman makisama sa kanila. Bakit ako makikisama? Ipamamahay ko rin ito. Pamamahay mo nga ito, pero wala ka namang pera. Wala kang pambili ng pagkain mo. Sige na, kung may pera ka, bigyan mo na lang ako. Huwag ka ng daldal dyan. Ate, kailan mo babaguhin ang mali mong ginagawa? Mawa ka naman sa sarili mo. Hindi lahat ng araw ay magkakasama tayong magkakapatid. Kung kami lang siguro ni Ate Adoring, ay mapagbibigyan ka namin. Pero ibang tao, hindi ka nila mapapalampas. Kaya baguhin mo naman ang pananaw mo sa buhay. Pera mo ang kailangan ko, hindi ang pagsisirmon mo. Ate, Sabihin mo lang kung magbibigay ka o hindi. Nasabi ko na nga nagugutom ang tao eh. open naman ang pagkain dito. Ako nga, dito ako kumakain. Ate, alam ko kung bakit ka mahihiyang kumain. Nahihiya kang kumain kasi wala kang naitutulong sa kanila. Ano ba naman ang maghugas ng plato? Tulong mo na yun sa kanila dahil silang nagtatrabaho para magkapera. Ganon ka rin. Magtrabaho ka dito sa bahay para makakain ka. Hindi Alam mo naman ba, ate? pwedeng trabaho ako ng trabaho. Pero wala naman silang maibibigay na pera sa akin. Kailangan ko rin ng pera para sa ibang gastusin. Hindi lang naman pagkain ang kailangan ko. Ano ka ba? Ate Ines, mahal kita. Makinig ka sa sinasabi ko dahil walang ibang magmamalasakit sa'yo kundi kami mga kapatid mo, lalo na't wala kang sariling pamilya. Kailan daw uwi ang mama mo dito, Cardo? Ewan ko. Bakit mo tinatanong? Hihingi ka na naman ba ng pera? Pamasahe ko sana na maghahanap ng trabaho eh. Naku, Antines, pwede ba? Kung nagagawa mong utuin si mama, huwag ako. Stel mo bulok. Ha? Paano ka pa makakahanap ng trabaho eh? Ang tanda-tanda mo na. Ilang taon ka nga ba? 60! Oh, kita mo? Senior citizen ka na pala. Huwag ka na nga maghanap ng trabaho. Para sana magkapera ako. Ano pang silbi ng paghanap ng trabaho? Hindi ka naman nagtatagal. Pinakamatagal mo ng pagtatrabaho isang buwan yata. Karamihan sa mga pinapasukan mong trabaho hanggang 2 o 3 linggo ka lang. Tapos umaalis ka na. Dito ka na lang sa bahay, buti pa. Sige, dito na lang ako. Pero pwede bang bigyan mo ako ng pera kahit 50 lang? Kahit 10, wala akong maibibigay sa'yo. Dahil libre na ang pagkain mo dito sa bahay. O anong gusto mo? Palayasin kita? Sige, lumayas ka. At tignan ko lang kung may magpapakain pa sa'yo.
Ricardo, ang sakit mo namang magsalita. Tama na nga yung drama mo. Salamat ka, pinapakain pa kita eh. Nasaan ang mama mo at auntie Marvin mo? Nasaan ba sila? Bakit hindi na sila pumupunta dito, ha? Hindi na sila pumupunta dito dahil nagsawa na sila sa'yo. Kahit huwag mo na rin hintayin magsawa ako sa'yo na nagpapakain sa'yo. Dahil kung hindi, pupulutin na lamang ang bangkay mo sa kung saan-saan na dilat ang mga mata mo dahil sa gutom. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Huwag magtanim ng galit sa magulang para maging maganda ang kinabukasan. Matutong magpatawad at sana kahit na malit na bagay ay pahalagahan at higit sa lahat, huwag maging tamad para may kakainin ka. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong